US President Donald Trump ipinag-utos ang pagtatayo ng US-Mexican border habang 70 Somali immigrants pinabalik na sa Somalia. Samantala, 28 ang nasawi sa nangyaring car bomb sa Somalia. Ang balita sa labas ng bansa mula kay Juliet Carangyan. Inutos ni US President Donald Trump ang pagtatayo ng US-Mexican border. Ito'y matapos pirmahan ni Trump ang Immigration Executive Orders sa kanyang pagbisita sa Homeland Security, ang federal agency na nagbibigay ng proteksyon sa US border. You have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. We want to have a very stable, very solid Mexico. Sinabi pa ni Trump na ang konstruksyon ng pader ay magsisimula na sa mga susunod na buwan. Ito'y hakbang para hadlangan ang mga illegal migrants sa Estados Unidos, kabilang na ang mga Syrian refugees. Samantala, 70 Somali immigrants naman ang pinadeport sa Somalia matapos na ma-reject ang kanilang asylum applications sa Estados Unidos. Nasa 28 katao ang namatay sa nangyaring car bomb sa Mogadishu Hotel sa Somalia, habang 50 naman ang sugatan, kabilang na ang 7 mamamahayag ayon sa National Union of Somali Journalists. Sa pahayag ng mga testigo, pinasabog ang isang truck na may lamang pampasabog sa labas ng Daya Hotel, kung saan madalas itong puntahan ng mga tao at mga miyembro ng parliament. Sa pahayag ni Somali Security Minister Abdirizak Omar Mohamed, ang truck ay nilagyan ng charcoal para maitago ang mga pampasabog. Nagkaroon din ng palitan ng putok sa mga gwardya ng hotel na ikinamatay ng 2 security agents. Sa kasagsagan ng putukan, sumabog ang isa pang truck na kinasugat ng mga bystanders. Pinaniniwala ang gumamit ng remote control ang mga Al-Shabaab Islamic militant group na siyang umaako sa nangyaring pag-atake. Ang nasabing grupo ay naglulunsad ng mga bomb and attack guns sa Mogadishu Hotel at sa mga lugar kung saan nagkakatipon ang mga government officials. Simula pa noong 2006 sila lumalaban sa gobyerno para ipatupad ang isang Islamic State. Nagtamo ng malaking pinsala ang mga gusali malapit sa hotel. Para sa PTV News, Juliet Carangyan.